Hello guys! Magandang araw po dyan sa lahat guys. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Kung gusto niyo po ng mga kabakbakan yan guys, sali lang po sa Team Power Flowers. Mga legit backer po yan guys. Hello dyan sa mga hanat at mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Kamusta po kayong lahat? I hope okay lang po kayo. Panibagong araw na naman po, panibagong pagsubok sa ating buhay. Alright guys, huwag na natin tagalin pa ang ating kwento. Ang kwento ng asawa kong mayaman. Biglang naramdaman ni Chinyu na may humawak sa kanyang kamay. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang malambot na kamay ni Yan Ruizo na marahang humawak sa kanyang kamay. Galit ka pa rin ba? Kinindatan ni Yan Ruizo si Chinyu. Nakaramdam si Chinyu ng matinding pasasalamat sa loob niya. Miss Ruizo, salamat. Nag-aalalang sabi ni Chinyu. Napakabilis. Lumapit sa kanila sina Zhaogang at Suyan. Tiningnan ni Suyan si Yan Ruizo, na nasa tabi niya, at lumutang ang selos sa mukha nito. Ang dahilan ay sobrang ganda ng babaeng ito. Madali siyang natabunan ng kanyang ethereal elegance. Si Zhaogang ay hindi rin nasisiyahan. Paano makakasama ng isang magandang babae si Chinyu? Chinyu, ang ganoong kaganapan ba ay maaari mong puntahan? Pinagtawanan ni Suyan. Sinabi ni Chinyu na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, kung makakarating ang isang tulad mo. Bakit hindi ako makakapunta? Nang marinig iyon ni Suyan, buong pagmamalaki niyang sinabi, inimbitahan ako ng pamilyang yan na pumunta rito. Pagkatapos sabihin iyon, sinadya pa niyang sumulyap kay Yan Ruizo, na para bang nagpapakita siya. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Yan Ruizo ay puno ng saya. Miss, hindi ko inaasahan na magpapakita ka rin. Sa hitsura nito, may kaunting impluensya ang iyong pamilya, sabi ni Zhaogang na may peking courtesy habang sinusulyapan niya si Yan Ruizo. Walang pakialam na sinabi ni Yan Ruizo. Katamtaman lang. Nakangiting sabi ni Zhaogang, nakatanggap din ng pamilya namin ng imbitasyon mula sa pamilya yan, kaya bakit hindi tayo maging magkaibigan? Marahil ay maaari tayong magnegosyo ng magkasama sa hinaharap. Pinalaki ni Yan Ruizo ang Zhaogang at nakangising sinabi, maging magkaibigan. Nararapat ka bang makipagkaibigan sa akin? Ang ekspresyon ni Zhaogang ay naging medyo masama. Miss, medyo malayo ang mararating mo. Hindi nasisiyahang sabi ni Zhaogang. Kilala ko ang lahat ng kilalang tao sa Jiangcheng, ngunit hindi pa kita nakita. Ang pamilya Zhao ay isang makapangyarihang pamilya sa Jiangcheng, kaya kung kaibiganin mo ako, wala kang mawawala. Sinabi ni Yan Ruizo na may malamig ng ngiti, ang pamilya Zhao ay walang kahalagahan sa aking isipan. Naging malamig ang ekspresyon ni Zhaogang. Hindi pinansin ni Yan Ruizo si Zhaogang at tumingin kay Chinyu habang sinasabi niya, maaari kang maghintay ng mag-isa. May aasikasuhin ako. Mabilis na tumango si Chinyu at sinabing, okay. Maaari mong ituloy ang iyong negosyo. Pagkaalis ni Yan Ruizo, sinabi ni Suyan, ano ang silbi ng paglalaro ng gusto? Isa lang siyang puta. Lihim ding nanumpa si Zhaogang sa kanyang isip. Asawa, maghintay ka lang. Ipapatulog kita sa wakas. Pagkatapos, sumulyap si Zhaogang kay Chinyu at sinabing may ungol. Sabihin mo sa asong iyon na dapat siyang mag-ingat na huwag mahulog sa aking mga kamay. O kung hindi, hindi ko siya pababayaan. Si Chinyu, gayunpaman, ay ngumisi bilang tugon, Zhaogang. Mas mabuting humingi ka ng tawad sa kanya o ikaw ay patay na karne. Nang marinig ang mga salitang ito, tumawa ng malakas sina Zhaogang at Suyan. Anak, ang lakas ng loob mong takutin ako. Mukhang hindi ka pinaamo ni Leiho noong nakaraan. Sabi ni Zhaogang na may malamig na pagngisi. Malinaw na hindi naiintindihan ni Zhaogang ang ibig sabihin ni Chinyu. Hindi na nag-abalang magpaliwanag pa si Chinyu. Tumawa lang siya at sinabing, Zhaogang, sana hindi mo ito pagsisihan. Pagsisisihan mo, like hell pagsisisihan ko. Nagmura si Zhaogang sa galit. Hindi na siya kinausap ni Chinyu at tumalikod na para umalis. Ang piging ay may maraming masasarap na pagkain, halos lahat ay hindi pa nakita ni Chinyu. Nitong mga nakaraang araw, halos walang kinakain si Chinyu kundi pansit. Sa napakasarap na pagkain na naroroon, wala siyang pakialam sa kanyang imahe. Nagpakawala siya at nagpakasarap sa piging. Anong talo?
Nang makita ni Suyan ang pag-uugali ni Chinyu, tumindi ang pag-ayaw sa kanyang mga mata. Isang binata ang biglang lumapit sa tabi ni Zhao Gang. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Du Yuan, ang anak ng pinakamayamang tao ni Jiang Cheng na si Du Jing. Zhao Gang, nandito ka rin. Lumapit si Du Yuan at binati si Zhao Gang nang nakangiti. Tumingin si Zhao Gang kay Du Yuan at sinabing, Mr. Du, nandito ka rin. Sinabi ni Du Yuan ng pabiro, oo, walang hiya akong pumunta rito. Tumawa si Zhao Gang at sinabing, Mr. Du, huwag kang maging katawa-tawa. Ang tatay mo ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Ngumisi si Du Yuan at sinabing, ang pamilya Do ay walang kabuluhan sa harap ng pamilya yan. Nang marinig nila ito, mas naging manhid sina Suyan at Zhao Gang dahil inimbitahan sila ng pamilya yan. Ginoo, Du, sinabihan ako na dumalo kayo sa piging ng pamilya yan noong nakaraan. Paano ito? Mayroon bang anumang impormasyon ng Tagaloob na maaari mong ibunyag sa iyong kaibigan? Nanunuyo na tanong ni Zhao Gang. Walang itinago si Du Yuan at agad na nagsabi. Hindi talaga ito impormasyon ng Tagaloob, ngunit ang taong dumating sa pagkakataong ito ay ang pinakamamahal na apo ni Old Mr. Yan. Ito ay isang babae. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhao Gang. Tumango si Du Yuan at sinabing, narinig ko ang isa pang balita. Nagpaplano si Miss Yan na mag-sponsor ng isang binata sa Jiangcheng. Isang binata, nagliwanag ang mga mata ni Zhao Gang at nagmamadaling nagtanong. Sino ito? Umiling si Du Yuan habang sinabi niya, wala akong ideya dahil hindi rin siya sumipot sa handaan. Sabi ni Suyan na medyo nasa sabik. Pwede ba tayo? Dahil sa hinimok ng mga salita ni Suyan, naramdaman din ni Zhao Gang na ito ay isang posibilidad. Sa ilang taon na ito, ang pamilya Zhao ay umunlad sa Jiangcheng. At karamihan sa kredito ay napunta kay Zhao Gang. Bilang karagdagan, si Suyan ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa pamilya yan sa ilang kadahilanan. Kaya maaaring dahil ito sa prestihiyo ng pamilya Zhao. Higit pa rito, kakaunti lamang ang mga paparating na kabataan sa Jiangcheng nitong mga nakaraang taon. Kung hindi si Du Yuan, malamang na siya mismo. Sa ganitong tren ng pag-iisip, si Zhao Gang ay naging mas tuwang-tuwa. Siguro ikaw talaga, sumali si Du Yuan sa saya. Kapag nangyari iyon, huwag kalimutang bigyan ng iyong kaibigan. Inabot ni Du Yuan at tinapak ang balikat ni Zhao Gang. Tinapak ni Zhao Gang ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, pagdating ng panahon. Magsasama-sama tayo at magtutulungan para makamit ang kaluwalhatian. Mahusay. Ang aking gininto ang pagkakataon ay dumating na sa wakas. Tinakpan ni Suyan ang kanyang bibig at labis na nasa sabik. Nadama ni Suyan na mas mapalad sa kanyang desisyon. Kung nanatili siya sa talunang iyon na si Chinyu, hindi ba mapahamak ang buong buhay niya? Bitch, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Muling nanambalik sa isipan ni Zhao Gang ang bastos na kilos ni Yan Ruizu. Naisip pa niya kung paano ipahiya si Yan Ruizu. Anong mali? Masyadong hindi kaaya-aya ang iyong ekspresyon, tanong ni Du Yuan sa paraang palihim. Malamig na umungol si Zhao Gang habang nakasandal sa tenga ni Du Yuan at sinabing, ngayon lang. Isang asong babae, dahil sa kanyang kagwapuhan, nakipaglaro sa akin ng husto. O talaga, nakataas ang isang kilay ni Du Yuan habang pabiro niyang sinabi, sino iyon? Wala akong ideya, kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay mula sa kabisera ng probinsya. Naayos ko na ang score. Nakangiting sabi ni Zhao Gang. Tumawa si Du Yuan at sinabing, sa pagsuporta sa iyo ng pamilyang yan. Ano ang dapat ikatakot tungkol sa kabisera ng probinsya? Talaga, sabi ni Zhao Gang na may nakakalokong ngiti. Ang lungsod ng probinsya ay walang halaga kumpara sa pamilya yan. Sabi ni Zhao Gang na may malapad ng ngiti. Habang nag-uusap ang dalawa, ang mga mata ni Zhao Gang ay biglang tumitig sa malayo. Nakita niya si Yan Ruizu na nakatayo sa tabi ni Qin Cheng habang may pinag-uusapan. Tinitigan ni Zhao Gang ang likod ni Yan Ruizu at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng masama. Ang babaeng tinutukoy ko ay siya. Itinuro ni Zhao Gang ang direksyon ni Yan Ruizu. Tumingin si Du Yuan sa direksyon ng daliri ni Zhao Gang. Ngunit nang mapagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Yan Ruizu, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa isang iglap, tumayo siya. Ikaw. Sigurado ka bang siya yun? Pangit ang ekspresyon ni Du Yuan, at tumulo ang patak ng pawis sa kanyang noo. Tama iyan.
Walang inisip si Zhao Gang at nagbiro pa, Mr. Du. Interesado ka rin ba sa kanya? Wala akong kahit kititing na interes sa kanya. Siya ang panganay na anak ng pamilya yan, si Yan Ruizu. Kung gusto mong pumatay, magagawa mo ito sa iyong sarili. Don't King drag me into it. Galit na saway ni Ji Duyuan. Sa sobrang takot ni Duyuan ay namutla ang kanyang mukha. Hindi alam kung dahil ba sa takot o galit, ngunit hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Lalong natulala si Zhao Gang. Naging kaba ang ekspresyon niya. Tumigil ka na sa pagbibiro. How can she be Yan Ruizu? Matigas na sabi ni Zhao Gang habang pinupunasan niya ang kanyang pawis. Oo, paano makikilala ni Qin Yu si Miss Yan? Nagkakamali ka, hindi ba? Sabi ni Su Yan na may higit na pagkalito. Binigyan sila ni Du Yuan ng malamig na tingin at sinabing, nakita ko sa sarili kong mga mata ang alkalde ng Jiangcheng City na nagbuhos ng kanyang alak at ang pinuno ng Chuzhou War Zone ay nakikipag-usap sa kanya ng nakangiti. Ano sa tingin mo? Nang marinig niya ito, ang ekspresyon ni Zhao Gang ay agad na naging mapula. Medyo nanginginig din ang kamay niya na may hawak na wine glass. Hindi pwede. Talagang hindi pwede, sabi ni Su Yan na nagngangalit ang mga ngipin. Talo si Qin Yu, kaya paano niya nakilala si Miss Yan? Nakangiting sabi ni Du Yuan. Wala akong ideya kung paano sila nagkakilala, ngunit iminumungkahi kong ipagdasal ninyo ang inyong sarili. Dahil doon, tumalikod si Du Yuan at aalis na sana. Sa sandaling ito, sumugod si Zhao Gang upang hawakan ang palso ni Du Yuan. Sabi niya sa nanginginig na boses, Du, you have to help me. Or else, otherwise, I'm dead meat. Malamig na ngumisi si Du Yuan habang sinasabi, tulungan kita. Bakit gusto kitang tulungan? Higit pa rito, paano ako magiging nasa posisyon na tulungan ka? Hindi naman sa hindi mo alam ang ugali ng mga tao sa Kyoto, di ba? Kailangan mo akong tulungan. Magkaibigan tayo. Hinawakan ni Zhao Gang ang braso ni Du Yuan para sa mahal na buhay. Magkaibigan. Si Du Yuan, gayunpaman, ay malamig na tumawa. Sino ka? Kilala ba kita? Please layuan mo ako. Ipinagkibit balikat ni Du Yuan ang braso ni Zhao Gang. Hindi man lang siya nag-alis ng tingin sa kanila nang umalis siya. Nalugmok si Zhao Gang sa sofa at tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo. Mahal, huwag kang mag-alala. Baka maling nakilala siya ni Du Yuan, bulong ni So Yan para aliwin siya. Iyan ay kalokohan. Kinagat ni Zhao Gang ang kanyang mga ngipin. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na-offend si Miss Yan. Sinampal ni Zhao Gang ang mukha ni Su Yan. Tinakpan ni Su Yan ang kanyang mukha at hindi naglakas loob na magsalita. Alright guys, natapos na naman po yung bago nating kabanata guys. I hope po nag-enjoy pa kayo sa pakikinig guys. Sana po patuloy niyo pa po akong suportahan guys. Shoutout po dyan sa mga friends ko po. Thank you so much po yan sa mga followers. Maraming salamat po talaga mga Lodis. I hope po na mag-iingat kayo lagi and stay blessed po. Once again, ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. See ya guys. Bye-bye.